Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po patuloy na lumalakas ang tropical depression at ngayon po ay tropical storm na. Ito po ay bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan kanina alas 3 ng hapon, 1,260 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas. May taglay na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso hanggang 80 kilometers per hour at kumikilos pahilagang kanluran at 20 kilometers per hour. Walang direktang epekto ang nasabing bagyo or tropical storm with international name na Jangmi. Subalit yung trough o yung outer portion ng bagyo, nagdadala ng pag-ulan, kalat-kalat na ulan and thunderstorms sa may Davao Oriental at Davao Occidental. Habang itinatawag naman natin na southwesterly wind flow o yung malahabagat na hangin galing dito sa may kanluran, magdadala pa rin ng mga pag-ulan dito po sa may Palawan, ganyan din sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, at halos buong Soc-Sargen, may Misamis Occidental at Lanao del Norte. Mag-ingat pa rin po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa doon dahil mataas pa rin ang tsansa ng mga malalakas na pag-ulan at thunderstorms overnight. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon at buong Visayas, partly cloudy to cloudy skies at may tsansa pa rin ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog at sa mga magiging maulap po ang kalangitan simula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, mataas ang tsansa na magiging mainit din po ang inyong panahon pagsapit ng madaling araw. Base po sa latest track ng Pag-asa, kikilos pahilaga, hilagang kanluran ang bagyong Jangmi at posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility bukas po yan ng gabi or sa madaling araw ng Biyernes. At tatawagin po natin ito na bagyong Domeng or magiging pang-apat na bagyo for this year, pangalawa naman for the month of May. And possible, lalakas pa ito bilang isang severe tropical storm knowing na nasa mainit ito na karagatan. Pagpasok niya ng park, kikilos pa rin ito pa north-northwest hanggang sa makamove northward dito sa may hilagang bahagi po ng Philippine Sea at lalakas pa by weekend as a typhoon with probable intensity of 130 hanggang 150 kilometers per hour. May kalakasan po ito. Pero yung kapansin-pansin, sa pagdaan niya dito sa may North Philippine Sea, maliit ang tsansa na ito'y didikit sa ating kalupaan or magla-landfall. Subalit considering pa rin itong cone of probability, ito po yung area kung saan posible pa rin manatili or pumalagi yung gitna po ng bagyo. No? So maaaring pumunta dito at mag-move westward yung gitna or sentro ng bagyo at maapektuhan yung outer cloud bands, itong Cagayan Valley at Aurora. Kaya asahan pa rin po, hindi pa rin natin naalis yung possibility na magkakaroon dyan ng mga wind signals at paminsan-minsang malakas na mga pag-ulan. Sa pananatili nitong si bagyong Jangmi or Domeng dito sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea by this weekend, nandyan yung possibility na mag-e-enhance po ito ng habagat or southwest monsoon, lalo na't palapit na tayo sa panahon ng tag-ulan, mga unang araw po ng Hunyo, posible itong ideklara po ng Pag-asa. At yung habagat na mararamdaman dito sa may parting Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, and western portions of Mindanao. By this weekend, posibleng may paminsan-minsang malalakas po ng mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So laging tumutok sa ating mga possible heavy rainfall warnings and rainfall advisories. Para naman sa lagay ng panahon bukas, that's May 28, huling Huwebes po ng Mayo, asahan po ang bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap na kalangitan pa rin sa malaking bahagi po ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Pagsapit ng umaga hanggang tanghali, may kainitan na po ang panahon at aasahan pa rin ng fair weather conditions. Pero pagsapit ng hapon hanggang gabi, madalas na muli ang maulap na kalangitan at sasamahan pa rin ng mga pag-ulan na usually nagtatagal lamang po ng ilang minuto hanggang sa 2 oras kapag meron tayong mga severe thunderstorms at may dala itong malalakas sa mga pag-ulan. So kung lalabas po kayo ng bahay bukas, pagsapit ng hapon or gabi, make sure po na meron tayong baon na payong. Pagdating naman sa temperatura, for Metro Manila, 28 to 35 degrees Celsius po ang range of temperature. Dito naman sa may Baguio mula 19 to 25 degrees, so hindi na rin ganun kababa unlike nitong mga nagdaang buwan. Habang dito naman sa may Tuguegarao City, pinakamataas ang air temperature up to 40 degrees Celsius. Whereas yung heat index sa malaking bahagi ng Luzon, posibleng mas mataas pa ng 2 to 7 degrees. Ito po yung nararamdaman ng ating katawan. So payo pa rin na Pag-asa, make sure na uminom tayo ng tubig at palagi ang magbaon ng payong o sombrero kung lalabas ng bahay sa tanghali. Sa ating mga kababayan naman dito sa Palawan, lalo na sa may central and southern portions, mataas pa rin po ang tsansa ng mga kaulapan umaga pa lamang at maaaring magpatuloy yan hanggang gabi. Sasamahan din po ng mga light to moderate with at times heavy rains kapag meron tayong mga thunderstorms, bukas po yan. Habang dito sa may Visayas, asahan pa rin po ang bahagyang maulap na kalangitan
umaga hanggang early afternoon bukas. Magiging mainit lalo na po dito sa may Tacloban, kapansin-pansin hanggang 34 degrees Celsius. Ganun din sa malaking bahagi ng Eastern Visayas. And then sa dakong hapon hanggang gabi, may mga kaulapan na lalo na sa may Western Visayas at Negros Island region at sasamahan pa yan ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Bahagyang epekto na rin po ng southwesterly wind flow. Temperatura natin sa may Puerto Princesa and Metro Cebu hanggang 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan bukas dahil sa southwesterly wind flow o yung paunang habagat. Dito po sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region at halos buong Socsagen, gayon din sa mga probinsya po ng Misamis Occidental at Nalao del Norte, mataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan umaga hanggang early afternoon. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, may improving weather conditions at asahan lamang po yung mainit at maalinsangan po na tanghali. Habang sa dakong hapon hanggang gabi, malaking bahagi ng Mindanao ang magkakaroon na ng mga kaulapan at mga potential thunderstorms. Minsan malalakas po ang dala nito na hangin at ulan na walang kinalaman directly doon sa bagyong minomonitor natin na si Pre-Doming. Temperatura natin sa may Zamboanga City hanggang 32 degrees, ganyan din sa may Cagayan de Oro, at ang maximum temperature naman sa may Davao hanggang 33 degrees Celsius. Ngayong araw at bukas, wala naman tayong nakikitang gale warning pa rin o yung mga potential sea travel suspensions. Karamihan ng mga lugar, banayad hanggang katamtaman ng taas ng mga pag-alon. Minsan nagkakaroon lamang ng mga thunderstorms in some areas of Eastern Luzon, Eastern Visayas. Posible pa rin umabot sa halos 2 metro. Habang sa pagpasok ng Bagyong Doming sa ating area of responsibility, by weekend, posibleng mataas na rin po ang mga pag-alon dito sa may baybay ng Cagayan Valley, Aurora, down to Bicol Region and Samar Provinces, nasa 2 hanggang 3 kilometro po, 3 metro po rather, ang taas sa mga pag-alon. At para naman sa lagay ng ating panahon sa mga huling araw po ng Mayo, we're seeing na mas dadalas pa yung ating mga afternoon and evening thunderstorms. Kasabay niyan, lalakas din po yung intensity ng mga pag-ulan natin sa paglapit nitong si Bagyong Doming sa ating kalupaan. Pagsapit po yan ng Sabado and Linggo sa malaking bahagi ng ating bansa, Mapamindanao, Visayas, or Luzon. So dito po sa Luzon, we're expecting na yung central and southern Palawan pa rin po mataas ang tsansa ng ulan pagsapit po ng Friday. Then pagsapit ng Sabado, bukod dun sa Palawan at sa Occidental Mindoro, mataas na rin po ang tsansa ng ulan. Dito sa may Kabikulan, lalo na sa may Albay, Catanduanes at Sorsogon, dahil dun sa outer rain bands o yung buntot nitong si tropical cyclone na Doming. Then pagsapit po ng Linggo, maraming lugar ang uulanin dito sa Luzon, kabilang na ang Metro Manila dahil sa pinagsamang epekto ng southwest monsoon plus yung trough o yung outer part nga nitong si Bagyong Doming. So sa Metro Manila, ganyan sa may Zambales, Bataan, Calabarzon, Bicol Region at Mimaropa, meron pa minsan-misang mga light to moderate rains pagsapit po yan ng Linggo at maaaring magtagal hanggang Lunes dahil po yan sa habagat at pagsapit naman dito sa may Cagayan Valley, ganyan din sa may Apayao, Ilocos Norte at mga nearby areas pa dito sa may Northern Luzon, asahan din ang mataas na tsansa ng ulan dahil naman sa trough ng Bagyong Doming, kaya mag-ingat din po sa banta ng mga minsang malalakas sa ulan na nagdudulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pagsapit po ng Friday, maliit ang tsansa ng mga tuloy-tuloy na ulan sa malaking bahagi ng Visayas. Pero pagsapit po ng Sabado, maapektuhan na rin po ang Western Visayas and Negros Island region ng mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon or hanging habagat na unti-unting pinalalakas ng Bagyong Doming. Then pagsapit po ng Linggo, malaking bahagi na po ng Visayas sa magkakaroon ng mga pag-ulan. We're talking of Western Visayas, Negros Island region and Central Visayas. Paminsan-minsan may malalakas po ng mga pag-ulan lalo na po sa hapon hanggang gabi. Kaya magantabay lamang po sa ating mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings. Minsan lalakas yung mga pag-ulan kaya nandyan yung banta pa rin ng mga biglaang buhos or biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. At sa ating mga kababayan naman sa Mindanao, bagamat hindi naman tayo directly maapektuhan po ng Bagyong Doming, madalas pa rin po ang mga magiging pag-ulan sa susunod na mga araw dito sa Mindanao, lalo na sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato. Pagsapit po yan ng Friday and Saturday. Then sa bandang hapon hanggang gabi, yung mga ibang areas pa sa may Northern Mindanao, Davao Region, Caraga Region, mataas din po ang tsansa ng mga afternoon or evening thunderstorms. Then pagsapit po ng Linggo, mas maraming lugar pa dito sa may western and central portions of Mindanao magkakaroon din ng pag-ulan dahil sa paglakas pa ng southwest monsoon. Ilang araw nang umuulan sa mga bahagi po, sa malaking bahagi ng Mindanao, kaya tumataas pa rin ang tsansa ng mga pagbaha, ganyan din ang pagragasa ng mga ilog
at yung landslides sa mga bulubundukin na lugar. So lagi po magantabay sa ating updates at makipag-ugnayan sa ating mga local government units for possible rescue or evacuation. Ang ating sunset, 6:20 ng gabi at ang sunrise bukas, 5:26 pa rin ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.